Okay, so gagawa tayo ngayon ng unboxing video. Hindi naman tayo talaga marunong maggawa ng unboxing video, pero napasubo tayo dahil sa isa nating budol brother na si Japs. Nabudol tayo na bumili ng DJI Osmo Pocket 3. Ito yun. So unbox natin ngayon yan. Kaya again, shout out kay Japs. From Japs Tattoo in Las Vegas. If ever you guys have a chance to go to Las Vegas, visit his shop, get awesome quality tattoos from him. And if you want a discount, use the promo code by telling him number 42 with a tattoo. He'll do you good. Okay, so umpisa na natin ang pagbukas nito. So, normally, di ba, maingat dapat. Gayahin natin yung ginawa ni Japs. Maingat din siya eh. Okay. Oo nga pala, kung kunwari gagamit kayo ng knife at magbubukas kayo ng kahit ano, always remember when you use a knife, ang pagbukas, always kalayo sa inyo. Kasi para maiwasan yun na masugatan kayo. Siyempre, dapat lagi mong isi-sheath yung knife mo. Okay. So, labas natin yung kahon. Nabudol tayo eh. Sa Costco tayo bumili nito eh. Totoo yung sinabi ni Japs, budol is real. Lagyan natin yan dyan. Pasan natin. Okay. So, nakabukas na siya. Ano ba ang laman nitong Osmo Pocket 3 Capture More Combo? Ito yung kanyang tinatawag na battery handle. So, extrang battery handle to. So, yung mismong camera, may battery na siya. Pag ginamit mo to, it prolongs yung battery life kasi extrang battery to. Parang power bank in a sense, no? Pero sabi ng mga nag-review dyan dati, hanggang 60% lang daw yung nawamaximus, hindi nyo naman fully charge yung ano. Pero still, di ba? Yung tagal na magagamit mo yung camera, mas maganda. Siyempre, labas natin yung mga may desiccant pa sa loob. Yan. Yung mismong isa pang kasama dun sa bundle, yung kanyang mini tripod. So, may tripod siyang kasama. At, of course, meron na rin siyang kasamang 64 gig na micro SD. V30 high speed. So high speed na micro SD to. Kasi nga yung camera capable ng 4K 120 frames per second. So mas maganda nga naman na mabilis din yung read-write capacity ng inyong micro SD card. And of course, ito yun. The DJI Osmo Pocket 3 camera. So technically, yung mismong camera niya, may battery na yun talaga sa loob niya. Yun nga sabi ko, yung extra handle is for the purpose na, yung extra battery handle is for the purpose na maprolong mo pa yung pagre-record mo ng videos and such. So ito yun. Labas natin yung aside from the camera itself, diba? Camera itself, may kasama pa siyang ibang goodies, meron pang stickers, at ang mga goodies na kasama niya ay ito yung tinatawag na mini handle. Para saan tong mini handle na to? Yun ang magandang katanungan dyan. So ilabas natin yung camera. Kung titignan nyo kasi tong camera, yan, may kasama rin siyang protective case. Ganda. Titignan yung camera, yung ilalim niya mismo is a USB-C port.
walang anuhan, walang kabitan ng tripod or anything. So, ang purpose nitong mini handle na to ay buksan natin siya. Ang purpose ng mini handle ay para doon sa tripod connection. So, kakabit mo siya sa ilalim nito. Tapos, pag nakalock na, ito yung pang-release ng lock, di ba? So, pag kinabit mo siya, meron ka ditong pwesto para sa tripod mo. Aside from that, yung camera kasi mismo natin, ito mismong DJI Pocket 3, pwede mong gamitin at i-connect sa computer para maging webcam. Kung gusto nyo malaman, maraming sa YouTube. The problem is, di ba, sabi ko nga, pag ginamit mo siyang webcam, ang hirap kung ang kabitan mo ng USB-C mo ay sa ilalim, papunta sa computer. Pag itong ginamit mo, yung USB-C, nagkakaroon ng connector port dito. Yung connector port niya nasa harap. So, pwede mo ngayon i-connect yung USB-C mo dyan. So, pwede mo i-connect yan, tapos diretso sa computer para magamit mo siya. Diba? Tapos, yun nga, ito yung mini tripod. Buksan natin yung mini tripod. Muna natin yung camera niya doon sa taguan niya. Para protected, di ba? So, the mini tripod. Ayan. So, kung makikita nyo katulad nyo, yung mini tripod. Diba? Para may kakabit mo. So, ngayon, pwede mo na siyang itayo. Diba? Yung extra battery handle, hindi ko pa kasi masyadong nakita to. So, tignan natin kung ano yung meron dun sa extra battery handle. O nga pala, may kasama siyang mga ano rito, yung connectors ng USB-C to USB-C. Ang maganda dito sa combo na to, everything out of the box. Pwede ka na kaagad maggawa ng content mo, mag-vlog or whatever. O kung ano man ang gusto mong gawin sa kanya. So, yung USB, yung extra na battery handle, ito, may battery sa loob to. Sabi nga, para siyang power bank, di ba? Same concept. Meron din siyang USB-C port sa harap. So, mas magaga para pwede mong i-connecta. Tapos, meron din siya nung 1/4 inch na screw slot sa ilalim. Para nga, katulad nun, pwede mo rin gamitan ng tripod or selfie stick or kung ano man ang gusto mong ikabit sa ilalim niya. Diba? So, natin siya. Ayoko pa man din sa totoo lang nagtatanggal ng ganito. Kung pwede lang hindi tanggalin yung mga plastic protectors, no? Power on. Wow! Okay, syempre English. By the way, OLED screen yan. Touch screen na OLED screen. So, so, scan daw the QR code to download. So, try natin. Wala namang masama, di ba? Scanning the QR code. Bakit mukha ko yung i-scan mo? Yun. Tagal Tagal din no? So, pag downloading ka niya ng Android, pag sa Android ka, yung APK. So, download mo siya. Okay. Download niya.
Tapos install natin. Pero tsaka na natin anuhin yan. Pero balik na lang tayo dito. So yun nga, tulad nun, hintayin natin na na-download na ba siya. Medyo matagal yung pag-download, no? Samantalang mabilis naman yung internet natin. Okay. Normally kasi yung mga ganitong camera, pwede mong gamitin as a standalone. Pwede mo rin gamitin with an app. So, doon mo makikita kung paano mo siya gustong gamitin. Pero normally, mas marami kang functions na nagagawa pag ginagamit mo siya with an app. Diba? So, na-download na natin. Staging the app. Installing. Siyempre, tinatanong ka kung nag-accept ka ba ng mga at binibenta mong kaluluwa mo sa kanila. So, yan. Tapos tatanungin nila kung gusto mong mag-join nung para for better improvement ng app. Nasa sa'yo ngayon. Connect and capture. Download and edit files. Okay. Nice. Yung app niya, meron ding may mga tutorials din and all that. So, yun. So, anyway, yun yung natin. Gimbal endpoint switch. So, yun nga pala. Meron siyang motorized na gimbal. Anong ibig sabihin nun? So, pagka ginagalaw-galaw mo siya, ayan, nag-auto-stabilize siya. Diba? So, makikita mo yan. Auto-stabilize. So, hindi ka tulad ng dati pagka medyo may nginig tayo sa kamay, pag kumuha ka ng video, may nginig diba? So, yun. So, pwede rin siyang portrait. Again, pwede rin siyang landscape. So, yun. Siguro, if ever we get the chance, diba, we'll probably try to make another video na tungkol dun sa mga niya, yung mga functions niya and how to use it. One of these days, kapag nagka-time tayo, gawa tayo ng ganong video. So anyway, that's it for now. Sana may purpose yung pag-unbox ko. Again, dun sa aking Budol brother sa Las Vegas. Budol is real, bro. Budol is real.